Glory to God! Glory to Christ Jesus! Isang mabiyaya at mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Amen. Isang pinagpala po sa inyong lahat, sa mga nanonood po sa atin, sa ating Facebook Live. Amen. Maging sa ating YouTube, may replay po tayo. Amen. Isang pinagpalang umaga, tanghali, hapon po sa almang sulok ng mundo po tayo naroon. Amen. Diyan lang po kayo at patuloy nyo kaming samahang magpuri at makinig ng mga salita ng Diyos sa araw na ito. Sister, kumustahin po natin ang ating mga kapatid. Kumusta na po ang mga anak ng Diyos? Thank God! I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay. Amen. Praise the Lord. So mga oras na ito, tayo po'y dadako na sa pag-welcome at may isa po tayong i-welcome ngayon, sister. May dalawa po tayo. Oh, dalawa. Praise the Lord. Tayo Balik sa kayo po harapan. dito sa unahan. Hindi po ko kayo pakakantahin, promise. Dito lang po kayo. Kailangan namin ang inyong mga beauty. Brother Jeffrey. Taas, taas. Tayo po tayo. Atin po silang tamayan at Atin po i-welcome silang po. i-welcome. Halina sa pamilya, kami nagagalak na magkasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Ang pamilya ni El Shaddai. Tayong mga anak ng Diyos, tayo'y magmahalan. Sa bawat sasabihin ng pag-ibig siyang laman. Sa puso ng bawat isa, siya ang manahan. Bawat pamilya, maging tahanan niya. Halina sa pamilya, kami nagagalak na magkasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Ang pamilya ni El Shaddai. Upo na kayo mga sister. Magandang tanghali sa ating kapatid. Kapatid, mari ko bang malaman yung pangalan po at taga saan? Aprilin po. Tarlac. Brenda Lisa Domingo from Lawag City po. Maraming salamat kapatid, no? At ikaw po ay nakasama po namin dito, no? So, kapatid, ipaliwanag po sa inyo ni Sister Tingna po ano po ibig sabihin ng El Shaddai. Magandang hapon mga sisters. Ipapaliwanag ko sa iyo ang ibig sabihin ng El Shaddai. Ang Shaddai ay God Almighty is God. Sa wikang Hebreo, ang El Shaddai ay isa sa mga ipinakilalang pangalan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Amen. Siya ang Diyos ng bansang Israel. Ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Siya ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Amen. Siya ang pinagbubuhatan ng buhay at ikinabubuhay ng sangkatauhan. At magagawa niya ang lahat ng bagay. Layunin ng El Shaddai DWXI Prayer Partners Fellowship International Incorporation ay ihayag sa lahat ang salita ng Diyos, ang kanyang kadakilaan, katapatan, kapangyarihan, kabutihan at pag-ibig, nang sa gayon mabigyan ng kapayapaan sa isip, puso at kalooban ang mga taong batbat ng suliranin at kaguluhan, mabigyan ng kagalingan ang lahat ng uri ng karamdamang pisikal at espiritual, at higit sa lahat tumanggap ang bawat isa ang kaligtasang alok ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Hesukristo.
Amen po, no? So, kapatid, ang gawain po natin dito po ginaganap sa St. Joseph Church mula Lunes hanggang Biyernes. Sabado naman po at Linggo ay sa Saikong po, sa Sacred Heart. No? And yung hawak nyo po na panyo, nandyan po nakasulat ang Salmo 91 na dinadasal ang lahat ng prayer partners sa buong mundo mula alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi, or anytime po na gusto nyo magdasal. At kung saan man tayo may nararamdaman, physical, emotional man po, ipatulong lang po natin yung panyo at tayo manalangin at mananampalataya, tsak tayo'y gagaling. Kapatid, dalangin po namin hindi ito ang una at huli, bagkos ito ang simula ng iyong pakikipagtipan sa ating Diyos na buhay na si Yahweh El Shaddai. Maraming salamat po and God bless. Amen. Kapatid, maraming salamat po at sana po ito po ay hindi ang huli na makakasama namin kayo, kundi ito ang panimula na makakasama namin kayo sa gawain ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Sister, dako na, may sharing pa? Okay, meron po isa. Sino po ang mauunang maghahayag ng kabutihang ginawa ng Diyos sa kanyang buhay? Sahod po ngayon sa madami pong pinagpala. Hallelujah. Mayora. Ang aming pong dating principal ng Tuesday. Praise the Lord. Palakpakan po natin si Sister Doray. Sister Dory. Praise the Lord. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa ating Diyos na buhay dahil nadalaw ko po ulit kayo ngayong Tuesday. Bagaman kasi linggo na yung sa holiday ko, nag-iba ng amo, kaya ganun po. At nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil nung June ho, nagkaroon ako ng gallstone. Pero inangkin ko na po na magaling na ako sa ngalan ni Jesus. Maraming salamat mga kapatid at nawa patuloy kayong dumalo sa gawain at talaga pong napakasarap maglingkod sa Diyos. Namimiss ko po talaga kaya lang kailangan ko pong sundin yung amo ko eh. Kaya maraming salamat mga kapatid. Thank you. Amen. Praise the Lord. At inaanyayahan na po namin ang lahat na magsitayo na po ang lahat at ihanda po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng mabuting balita at tayo sasamahan ang ating kapatid, walang iba kundi si Brother Rod Banyares at sa pagpupuri at pananambahan ng El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong. At tayo po'y pangungunahan ng opening prayer by Nanay Esther. Oh, hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Yahweh El Shaddai. Maraming salamat, Panginoon, muli. Ama, narito po kami, mga kapatiran ko, Panginoon. Nagbabalik loob sa iyo. Nawa sa araw na ito, Panginoon. Ito'y araw na para sa iyo, Panginoon. Bless mo rin, Panginoon, mga kapatiran namin, lalo na yung baguhan na ngayon lang nakarating, Panginoon. Dahil hindi po sadya ang Panginoon ang kaniyang pagdalo dito, bagkus ikaw ang kanilang hinaharap, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, i-bless mong apat na sulok, ipagkatiwala namin sa iyo na wala pong magagambala sa amin, sa aming pagpupuri sa iyo. Tunay nga po, Panginoon, wala po kaming magagawa na kung kami hiwalay sa iyo. Napakabuti mo po sa amin. Maraming salamat po, Ama, sa isang linggong nakalipas na kami yung iningatan, pinagpapala, pinagaling, Panginoon, sa aming mga nakakaramdaman. Ganon din po, Panginoon, i-bless mga aming punong lingkod, na nawa ay maibalik po ang sa dating anyo ang kanyang pagsasalita, Panginoon. Bless mo po, Ama, ang darating na anibersaryo sa Pilipinas. Itidadaos, Panginoon, itong August 17 and 18. Ganon din po, Panginoon, bless mo ang aming kapatid ng iyong sinugo dito sa lugar ng Hong Kong, Brother Rod Banyares, ang 10 ng kanyang mga sa buhay sa Pilipinas. Ganon din po, Panginoon, ang mga datihan at baguhan, Panginoon, i-bless mo kami, Ama, na patuloy po kaming magpupunta sa iyo, Ama, at magpupuri at magsamba sa iyong dakilang pangalan. Bless mo rin, Panginoon, ang mga instrument na ginagamit mo, Ama, ang mga kanta na nakaline up sa mga choir namin, Panginoon, upang makarating sa iyong nuklukan yung trono, Ama. Ganon din po, Panginoon, humingi po kami sa iyo, Panginoon, ng kapatawan sa isip, salita at sa gawa. Maraming salamat na iginawa mo po, Panginoon. Bless mo rin, Panginoon, ang aming mga dila, Ama.
Patuloy kami, Panginoon, na magpupuri sa iyo. Hindi kami mapapagod, Panginoon, magpupuri sa iyo. Tanging ikaw lang, Panginoon, ang aming itataas. Maraming salamat, Ama. Katiwala namin sa Panginoon, 100% tagumpay sa buong maghapon na ito. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. With the full guidance of the Holy Spirit, now reigns forever and ever. Amen. Sa ngalan po ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Praise the Lord. Taas po natin ang ating kamay. At anyayahan ng ating Santong Espiritu na siyang lumukob sa lugar na ito. Oh, hallelujah. Open your mouth, sister. Let us praise and glorify the Lord. We welcome you. We welcome you. Praise the Lord. Malakas mapuri sa ating Diyos. Everybody shout, Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! God is good. All the time. And all the time, God is good. Amen. Tunay ko ayon po sa Jeremiah chapter 15 verse 16, ang mga salita po ninyo ay kagalakan sa puso ko sapagkat ako'y tinawag sa iyong pangalan, O Panginoong Diyos na makapangyarihan. Ang salita ni Yahweh ay maging kagalakan at kalakasan nawa ng ating mga puso. Amen. Kaya sa oras na ito, ibigay po natin ang aking pinaka-the-best na pagpupuri, pananambahan at pag-awit sa ating Diyos na buhay. Ito na yung kay saya-sayang magpuri at umindak sa ating Diyos. Amen. Amen.
Kaya tunay ang ibigay po natin ang pinaka-the best na pasasalamat at pagpupuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Woohoo! magpuri sa ating Diyos. Amen. 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 Praise God. Sa oras na ito, patuloy po nating sambahin ang ating Panginoon.
Hallelujah. Patuloy po nating itaas ang ating kamay at ipikit po muli natin ang ating mga mata. Oh, we bless your name, Lord God. Tunay ang napakabuti mo, Panginoon. Tunay ang napakasarap magpuri sa iyo, Lord Shaddai. Salamat, O Diyos, sa kagalakan na iyong pinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Sa kabilaman, Panginoon, na kami nagkakasala at nagkukulang sa iyo, ay patuloy kang nariyan sa bawat isa sa amin. Kaya Yahweh Shaddai, sa oras na ito, tanggapin mo, Panginoon, ang aming mga alay na papuri, ang aming alay na awitin sa iyo, Lord God. Oh, we bless your name, Lord God. We glorify your name, Father God. Tuwing pagising pa lang namin sa umaga, Lord, isang biyaya na sa aming buhay. Kaya Lord God, sa oras na ito, patuloy namin alay ang aming buhay sa iyo. Oh, hallelujah. We bless your name, O Lord. We glorify your name. Pagising sa makilala ka
Glory to God, glory to Christ Jesus. Sinasamba ka namin, dakilang Diyos, at pinasasalamatan sa araw na ito. At patuloy po naming itinataas ang iyong banal at dakilang pangalan. Ikaw ang Diyos na buhay, ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ikaw ang Diyos na hindi mahirap lapitan. Ikaw din ang Diyos na kakaloob ng lahat ng aming pangailangan. Kaya naman sa araw na ito, kami po ay buong puso na dumudulog at lumalapit sa iyo. At inihiling ko po, Ama, sa iyo na ang gawain na ito ay lagi niyo pong samahan at pagpalain. Lagi mo ito, Panginoon, na paghimalaan upang lahat ng dumadalo sa gawain na ito ay makaranas lagi ng iyong kadakilaan. At inihiling ko, Ama, sa iyo sa araw na ito na silang lahat na naririto ngayon ay abutin ng iyong mapagpalang kamay. Paghimalaan niyo po sila, palayain sa mga problema na kanilang nararanasan. At dalangin ko, Panginoon, na bigyan niyo po ng kapayapaan ang bawat isa at ibigay niyo po ang kagalingan sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Naniniwala kami na sa araw na ito, lahat na may karamdaman galing sa pangalan ni Jesus. Banal na Diyos, ikaw rin po ang nakakaalam sa bawat kahilingan ng bawat isa. Hinihiling ko, Ama, huwag niyo po silang bibiguin sa araw na ito. Samot dalangin ko, Ama, na patuloy mong ipagkaloob ang tagumpay, lalo na sa pangangaral ng mabuting balita. Samahan mo lagi ito ng kapangyarihan upang ang iyong mga salita, dakilang Diyos, ay magbigay ito lagi sa amin ng kalakasan at katatagan. Magbigay ito sa amin ng malaking pag-asa at inaangkin na po namin na ang gawain na ito kanina pa ay pinagpala mo na. Kaya dakilang Diyos, sa iyo namin ibinibigay lahat ang papuri, parangal at pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ang Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin ang Panginoon.
Palakpakan natin ang Panginoon ng malakas. Hallelujah. Thank you, Lord. At sa araw na ito, basahin ulit natin ang ating gospel. Sa Mark chapter 9, verse 2 hanggang 10, sabi po ng Bible, pagkaraan ng 6 na araw, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama roon maliban kina Pedro, Santiago at Juan. Habang sila'y naruroon, nakita ng 3 na nagbago ang anyo ni Jesus. Nagningning sa kaputian ang kanyang kasuutan. Walang sino man sa mundo ang makapagpapaputi ng gayon. At nakita rin nila roon si Elias at si Moises na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Guro, mabuti po na nandito kami. Magtatayo po kami ng 3 tolda, isa para sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Dahil sa kanilang matinding takot, hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya. Naliliman sila ng makapal na ulap at mula rito'y may isang tinig na nagsabi, Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. Biglang tumingin sa paligid ang mga alagad, ngunit wala silang ibang nakita maliban kay Jesus. Nang sila'y bumababa na mula sa bundok, mahigpit silang pinagbilinan ni Jesus na huwag sasabihin kanino man ang kanilang nakita hanggat hindi pa muling nabubuhay ang anak ng tao. Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila'y nagtanungan sa isa't isa kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Pagpalain po ng ating Panginoon ang pagkakabasa sa kanyang mabuting balita. Mga kapatid, ating purihin at palakpakan ang ating dakilang Yahweh El Shaddai. Glory to God, glory to Christ Jesus. At dalangin ko sa Panginoon na kayo ay kanyang pagpalain. Yan, kung kayo naniniwala sa pagpapala, pagpapalain kayo. Naniniwala ba kayo na kayo pagpapalain? Yan, kasi sabi ng Bible, di ba? Kung ano ang inyong pinaniniwalaan, mangyayari sa inyo. Kaya kung naniniwala kayo na kayo ay gagaling sa karamdaman, gagaling kayo. Sabi nga ni Brother Mike, maraming naniniwala na gagaling sa karamdaman, kaya pagpasok ng simbahan, iniiwan ang sakit sa pintuan. Pero paglabas, binabalikan uli. Kaya pag kayo ay naniniwala, huwag nyo nang balikan ang iyong iniwan. Amen ba? Kalimutan nyo na rin ang nang-iwan sa inyo. Yeah. Okay, makakabo tayo at tayo ay makinig ng mabuti. So ang ating pong gospel ngayon is about the transfiguration. Pag sinabing transfiguration, pagbabagong anyo. So ito ngayon ang ating pag-aaralan. So sabi dito, transfiguration means transform. Ang ibig sabihin ng transform, nagbago. So yan ang ibig sabihin ng transfiguration. So kung babalikan natin ang ating pagbasa, sabi ng Biblia, si Jesus ay nagbagong anyo sa isang maluwalhating imahen kung saan ang kanyang mukha ay nagningning tulad ng araw at ang kanyang mga damit ay naging kasing puti ng liwanag. Ang larawang ito ay hindi katulad ng nakita noon ni Pedro, Santiago at Juan. Pinakita nito sa kanila na si Jesus ang tunay na mula sa Diyos. So dito po makikita natin na sa transfiguration, sa mga pagbasa na ating narinig kanina, ay nakita natin yung kung paano nagkaroon ng pag-transform si Jesus. Sabi doon, ang kanyang mukha ay nagliwanag at ang kanyang mga damit ay naging puting-puti. So, dito sa pagkakataon na ito, sabi nga, minsan maintindihan, maunawaan, ano ba ang gustong ipakita ng Bible sa atin? Ano ba ang gustong ilarawan ng gospel sa mga nakikinig? So, dito, ay mapapansin po natin na yung kaluwalhatian na naganap kay Jesus, ito po yung parang advanced
future information na ibinibigay sa atin. Parang knowledge sa mga darating na panahon. Na ibig sabihin, yung kaluwalhatian na nakita ng mga alagad doon sa bundok, ay pagpapakita ito na ang Kristo ay makakaranas ng hirap at sakripisyo, pero after noon ay mararanasan ng Panginoon yung kaluwalhatian, yung talagang para sa Kanya. At dito ay pinapakita yung kapangyarihan na si Jesus ay talagang anak ng Diyos. Isipin niyo po, wala naman nagniningning maliban kay Moises, Kasi pag pala kausap mo lagi ang Diyos, nagniningning ka, Nagniningning ang tao. Katulad kay Moises, nakausap niya si Yahweh for almost 40 days and 40 nights sa Mount Sinai. Kasi Mount Samat, Bataan yun eh. Munti ko na mabanggit Mount Samat eh. Mount Everest naman, iba naman yun. Sa bundok ng Sinai, di ba? Doon ibinigay ni Yahweh ang 10 utos kay Moises. Nasabi nga natin nung mga nakaraan, yung 10 utos, ang sumulat mismo ay ang Diyos. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na ang Diyos ay hindi marunong magsulat. Marunong magsulat ang Diyos at wala siyang pinsel na ginagamit. Daliri ang ginagamit ng Panginoon sa pagsusulat. Sabi doon ay, isinulat niya ang 10 utos sa magitan ng kanyang daliri sa 2 tapyas na bato. So, 40 days, 40 nights, kausap ni Moises si Yahweh sa bundok ng Sinai. Kaya nung siya'y bumaba, galing sa bundok, alam niyo po, hindi makatitig sa kanya ang bayang Israel, yung mga Israelita. Alam niyo kung bakit? Kasi nagniningning ang kanyang mukha. Nagliliwanag ang kanyang mukha. Kaya mapapansin niyo po yung mga makadiyos talaga, yung mga talagang babad ang buhay kay Lord, nagniningning ang mukha. Makita mo pa lang, maaliwalas eh. Tingin sa katabi. Ay, totoo ito. Bawa, ikaw prayerful ka, madasaling ka sa Panginoon, ay yung itsura mo, nakakahawa eh. Para bagang, wow, ang galing naman ang itsura nito. Hindi maipinta. Okay lang ba kayo? O kasi, wala namang taong laging kausap ang Panginoon na simangot. Pag lagi mong kausap ang Panginoon, masaya ka lagi kasi nararanasan mo yung presensya ng Diyos. Amen ba? Alam niyo po, doon sa bundok, sa Transfiguration, andun si Yahweh. Kaya narinig ng mga alagad yung salita ni Yahweh, na sabi ni Yahweh, ito ang kinalulugdan kong anak. Kaya ang sarap ng pakiramdam kapag ikaw ay kinalulugdan ng Diyos. Bakit? Kasi pag kinalulugdan ka ng Panginoon, magniningning ka. Kahit may problema ka, hindi ka apektado ng problema kasi andyan ang Diyos tutulong sa iyo. Amen ba? Kaya nga pag may problema, sabi ni Freddy Aguilar, tawanan mo ang iyong problema. Tumawa ka. Kaya tingin sa katabi. Sabihin mo sa katabi mo, tumawa ka. Yeah. Alam niyo, totoo lang, may problema ka na, magsisimangot ka pa, lalo mo walang mangyayari sa iyo. Correct. Oh, lalo ngayon, kumukulog ang kalangitan, sumasabay sa atin. Kasi marami nagreklamo, init-init. O ayan, pauulanin para di mainit. O kanina, di ba ang init-init kanina, ngayon kumukulog ang kalangitan. Hindi natin alam kung anong ibig sabihin ng kalangitan. Hindi ko alam kung ang ibig sabihin. Gising kayo. O kaya naman, sasabihin ng kalangitan, ito ako, naririnig nyo sa kalangitan. Kasi sa Old Testament, naririnig ng tao ang tinig ng Diyos sa pamagitan ng kulog. Kaya hanggat may kulog, may Diyos. Amen ba? Pag may kalog, may problema. Okay. Dito, makikita natin na sa Transfiguration, nire-reveal po dito yung divine nature po ni Jesus. Yung kanyang talagang pagiging anak ng Diyos. Sino ba talaga ito si Jesus? So dito po pinapakita na dapat maunawaan ng tao na si Jesus ay hindi ordinaryo. Hindi siya ordinary na ipinanganak lang sa lupa, tapos katulad lang siya ng tao. Hindi po ganun si Jesus. Kaya po mapapansin po natin,
ito madalas ginagamit ito ng mga ibang preachers na yung ibang mga pinaniniwalaan ng tao at naging leader ng mga tao nung mamatay ay hindi na muling nabuhay. For example, gagamitin ko lang po ang halimbawang ito. Nung si Buddha namatay, hindi na siya muling nabuhay. Nung si Muhammad namatay, hindi siya muling nabuhay. Pero nung si Jesus ay namatay, ay muli siyang nabuhay. Amen. Kaya mapalad tayo na naniniwala kay Jesus. Amen. Amen ba? O sinong naniniwala kay Jesus? Pinaniniwalaan niyo ba siya? Amen. O sabi mo sa katabi mo, mapalad ka. Mapalad ka. O bakit mapalad tayo? Kasi yung pinaniniwalaan mo, hindi na natili sa libingan. Mayroon tayong kasabihan, anong magagawa ng patay sa buhay? Kaya kung ang pinaniniwalaan mo ay patay, mahirap kang iligtas, mahirap kang pagpalain. Pero ang pinaniniwalaan mo ay buhay, kat anong kalagayan mo, tiyak, sasamahan ka at pagpapalain ka ng iyong pinaniniwalaan. Amen ba? At hindi lamang yon, alam niyo po, totoo lang, isa pa sa nagdadala ng tagumpay sa tao, hindi lang yon na naniniwala lang tayo kay Jesus, hindi lang doon natatapos po yon. Kasi marami din pong mga ibang grupo, ibang relihiyon na talagang masagana ang buhay. Maunlad ang buhay, mayayaman sila. Kasi alam niyo po, ang paniniwala kasi ay hindi lang yon na naniniwala ka lang doon sa isang tao, o naniniwala ka lang kay Jesus. Kailangan natin iugma yung ating paniniwala kasi yung mga naging dakilang tao sa daigdig ay mayroon silang mga iniwan sa daigdig. Katulad kay Jesus, kay Muhammad, kay Buddha, kay Siddhartha. Siya yung yung Buddha Yung ano pa pangalan ni Buddha? Alam ko hindi rin niyo alam yun pangalan ni Buddha. Ang pangalan niya ay si Siddhartha Gautama. Yan. Siya ang author ng ng Taogama. Ito naman Gautama, si Siddhartha. Yan. Siya yung si Buddha. So alam niyo po, totoo lang, ang mga taong ito ay naging dakila. Si Muhammad, yung prophet ng Islam, at sa Christian naman, si Jesus Christ na ating tinatanggap bilang ating Panginoon. So sa Buddhism ay si Siddhartha Gautama, si Buddha. So ngayon, itong mga ibang naging leader, dakilang leader po ng mga relihiyon, nung namatay sila ay hindi na sila muling nabuhay. Pero ang tanong, bakit yung mga iniwan nilang mga followers ay naging matagumpay sila? Bakit patuloy silang pinagpapala? Yun ang tanong. Nakikinig po kayo? Kasi itong mga dakilang namumuno, nung sila'y naririto pa sa lupa at nagtuturo, nag-iwan sila ng iba't ibang katuruan sa mga taong sumusunod sa kanila. Kaya nga tayo, mayroon sa Christian, mayroon tayong, di ba, yung the golden rule. Mayroon tayo noon. Ang Buddhism, mayroon din. Ang Islam, mayroon din. So, andun ang pagtuturo nila. Ang kagandahan sa mga followers nila, yung itinuro ng leader nila, ay isinabuhay nila. Hindi po nila ito kinalimutan. Katulad halimbawa, pagdating sa golden rule, di ba? Sa atin, sabi natin, gawin mo sa kapwa mo gawin mo sa kapwa mo ang gusto mong gawin nila sa iyo. O sa sa Buddhism naman, huwag mong gagawin sa kanila yung ayaw mong gawin nila sa iyo. Yan, mga na kasama yan sa golden rule nila Huwag kang gagawa ng masama kung ayaw mong gawang ka ng masama. So yun ay buhay na buhay sa kanila. Kaya hindi sila gumagawa ng masama sa kanilang kapwa kasi takot sila sa tinatawag na karma. Kasi alam nila na kapag sila gumawa ng masama sa kapwa nila, babalikan din sila ng masama. Yun ang kanilang paniniwala. Kaya maganda yung kanilang relationship, maganda yung kanilang pamumuhay,
at sila'y pinagpapala kasi yung mga aral ng leader na kanilang namuno sa kanila ay kanilang isinabuhay at kanilang ginawa. Kaya andun ang pagpapala. Alam niyo po, totoo lang, ang pagsunod sa mga aral na ating napakinggan ay napakahalaga sa buhay po natin. Kasi nandun ang blessing ni Lord eh. Kahit na dumating ka ng pagtanda sa gawain, kung hindi naman natin isinasabuhay ang ating pinakikinggan, malabo tayong pagpalain ng Diyos. Kaya mapapansin natin na mayroong minsan mga katanungan na bakit ang ibang relihiyon, Brad, pinagpapala? Bakit minsan tayo sa Christian ay minsan lang minsan hindi lahat ay napagpapala? Bakit ganon? Bakit, Brad, sabi natin buhay ang Diyos? Bakit yung mga ibang relihiyon mayayaman sila? Bakit sa atin maraming mahirap? Ano kaya ang problema? Sasabihin natin, buhay ang Diyos ko. Kung buhay ang Diyos mo, mayaman ka sana. Bakit baon ka sa utang? Ano bang problema? Ang Diyos bang may problema? Hindi ang Diyos ang may problema. Ang tao ang may problema. Amen ba? Kasi kung marunong tayong magsabuhay sa ating mga pinakikinggan, yun ang magiging daan para pagpalain ka ng Diyos. Tama po ba? Kasi meron tayong kasabihan na yung buwelta, yung tinatawag na buwelta sa atin, yung karma kung tawagin, may good karma, may bad karma. Ibig sabihin, pag magandang ginawa mo, magandang buwelta sa iyo. Pag pangit ang ating ginawa, pangit ang buwelta sa atin. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na, hindi, lahat, Brad, maganda. Kung lahat maganda, sana wala kang sakit, wala kang karamdaman. Pero bakit may sakit, hindi ka gumagaling? Sabi natin, pagsubok. O bakit naman si Job, sinubok, nagkaroon ng karamdaman, pero pagdating sa huli, gumaling pa rin. Kasi mayroon siyang ginagawa na yung nararanasan niya, kinukonsider niya na ito ay pagsubok sa kanya ng Diyos, pagsubok sa kanya ng panahon, pero hindi siya bumitaw sa Diyos. Amen ba? Andun na kanyang pananatili sa Panginoon, kaya napakalaga ng mga aral na ating napapakinggan kasi yan ang magdadala sa atin para tayo ay magtagumpay at pagpalain ng Diyos sa buhay na ito. Amen ba? Kaya hindi po natin pwedeng sabihin na, hindi, Brad, mas malakas ako sa Diyos. Walang malakas sa Panginoon. Kaya dito pinapakita ng transfiguration yung pagbabago. Nang ibig sabihin, kung paano nagbago ang anyo ni Jesus, dapat ang mga nakikinig ng salita ng Panginoon, magbago rin ang anyo. Amen ba? Magbago ang buhay. Alam niyo po, mayroon nga siyang halimbawa kasi may mga pagkakataon na ayaw ng Diyos na ang pangit na kalagayan ng tao, manatili ang tao doon. Ang nais ng Diyos, mula sa pangit na kalagayan, dalhin tayo sa magandang kalagayan. Tama po ba? Yun ang nais ng Panginoon sa tao. Mula sa pangit na kalagayan, patungo sa magandang kalagayan. Ayaw ko naman sabihin na mula sa pangit na mukha, patungo sa magandang mukha. Kasi meron naman taga magandang mukha. Na kahit anong gawin mo sa mukha, yan pa rin yan. Meron ngang napakagandang babae. Nung hawakan ng lalaki ang mukha, naiwan yung Kaya nung hilamusan yung babae, lumabas ang katotohanan. Anong ibig sabihin nito? Alam niyo po, totoo lang, hindi tayo pwede magtago. Kasi, ang nais ng Panginoon, talagang maging totoo tayo. Kaya mayroong transfiguration pagbabago. Amen ba? Anong ibig sabihin noon? Tanggalin na natin yung pagkukunwari, yung pag hindi totoo. Alisin natin yun sa buhay natin kasi hindi ka mapagpapala ng Diyos dyan. Tama po ba? Kahit anong gawin natin, hindi po tayo pwedeng pagpalain kapag tayo ay mapagkunwari. Mapagpapala lang tayo ng Panginoon pag tayo ay nagkaroon ng pagbago. Maniwala po kayo. Doon tayo mapagpapala ng Panginoon. Kaya lang, sa pagbabago, minsan marami tayong dadaanan Kasi ang nais talaga ng Diyos,
matutuhan natin yung pagtitiis. Matutuhan natin yung pagtanggap. Matutuhan talaga natin yung tama na pagsunod sa Panginoon para tayo ay magkaroon talaga ng pagbabago. Kasi sabi nga ng kasabihan, Christian life is not an easy life. Christian life is not a playground. Hindi ito lugar ng laro o lugar ng paglalaro. Yan ang Christian life. Pag sinabing Christian life, ibig sabihin, humanda ka sa mga pagharap ng mga pagsubok sa buhay. Yan ang Christian life. Humanda ka sa mga pangit na kalagayan ng buhay. Kasi hanggat hindi ka dumadaan sa mga pangit na kalagayan ng buhay, hindi mo matatanggap ang magandang buhay. Tama ba? Katulad sa business po yan. Hanggat hindi mo nararanasang bumagsak sa negosyo, hindi mo mararanasan ang pag-angat. Kasi dapat matutuhan mo ang proper, ang tamang proseso. Hindi naman ibig sabihin, pag naghanap buhay ka, nag-business ka, okay ka agad, yaman ka agad. Hindi. Dadaan ka sa iba't ibang klase ng pagsubok sa business para matutuhan natin ang tama. Pag natutuhan na natin ang tama, unti-unti ka ng pagpapalain ng Diyos sa iyong hanap buhay. Amen ba? O kaya, ang nais ng Diyos sa tao, yung talagang magkaroon ng pagbabago. Alam mo po, totoo lang, meron akong madalas na ginagamit sa transfiguration, yung paru-paro. Ang paru-paro, galing sa pangit na anyo. Tingin sa katabi. Ang paru-paro galing sa uod. Ang uod, uusad-usad lang yan. Ang pangit ng buhay na pausad-usad ka lang, ano? Kikita, wala, kita, wala. Ang hirap, ano? Magkatrabaho ka, ilang taon na, wala pa na nangyari. Pangit ang kalagayan ng buhay. Pero alam niyo po, minsan, may solusyon para gumanda ang buhay Katulad ng uod, yung I think yung paru-paro galing sa caterpillar, yung gaganon-ganon lang siya, usad-usad. Ang lapit ng nararating, walang marating na malayo kasi uusad-usad lang. Kung saan siya, andun lang siya. Kaya dapat tayo mga Kristiyano, mag-innovate naman tayo, magkaroon ng innovation. Anong ibig sabihin innovation? Pagandahin mo naman ang buhay mo bilang Kristiyano. Huwag ka lang manatili doon sa prinsipyo, sa kaisipan na ganito lang. Mag-innovate ka naman para makita natin ang kagandahan ng Diyos sa buhay natin. Tama po ba? So, ano nangyari sa uod? Ang uod, minsan ay kinukulong o nakukulong sa isang kukon sa loob ng mahabang panahon. At yung kukon, minsan ay nakabitin lang sa sanga ng kahoy. Kaya para gumanda ang buhay natin bilang Kristiyano, kailangan tayo rin ay minsan ibitin din minsan. Kasi minsan pag wala nang pagbitin minsan yung paghubog. Akala natin lahat ng ginagawa natin tama na Tama ba? Kaya pinsan, pag nasusupil na minsan, galit sa nagsusupil Kaya walang pag-usad ang buhay Kristiyano. Dapat tanggapin natin kung anong ginagawa sa buhay natin para gumanda ang ating buhay paging Kristiyano. Tama ba? At anong ginagawa nung uod sa loob ng kukon? Hindi siya nagreklamo, naghihintay siya kung hanggang kailan siya doon at kung kailan siya palalabasin doon. Andun lang siya sa loob ng kukon. Ang Kristiyano, patawan mo lang yan ng konting obligasyon, reklamo na kaagad. O ano na maririnig mo? Salita dito, salita doon. Kaya walang pagbabago. Walang nangyayari sa buhay Kristiyano. Bakit? Panireklamo Pag nasaling mo ang kanyang ginagawa, anong ginagawa? Sumbong dito, sumbong doon. Kaya walang nangyayari sa buhay Kristiyano. Hindi gaganda ang buhay Kristiyano kung gano'n ang ating attitude. Maniwala po kayo. Kaya tinan mo po yung kukon. Ando lang ang uod, naghihintay siya. Bakit? Paghubog sa kanya yun Naghihintay siya kung hanggang kailan siya doon.
Pero ito naman, dahil ang uod walang reklamo, nakakulong lang doon. Sige, kung hanggang kailan ako dito, kung hanggang kailan ako lalabasin dito, doon ako lalabas. Naghintay ang uod doon. Pero ito ang maganda, paglipas ng ilang panahon, yung uod na walang reklamo, nung mabasag yung kukon, paglabas niya, hindi na uod. Isa na siyang magandang paru-paro at siya ay nakakalipad na. Ang dating uod na pausad-usad lang na walang marating, nung lumipad, ang layo ng nararating. Amen. Amen ba? Nakikinig ba kayo? Kung gusto mong malayo ang marating, huwag kang magreklamo. Kahit anong mangyari sa iyo. Dito sa Hong Kong, ang sabi nga, mayroon tayong laging narinig dito, na pag mayroong isang pintong nagsara sa iyo, mayroong panibagong pintong magbubukas sa iyo. Amen ba? Hindi hawak ng tao ang buhay ng tao. Ang Diyos ang may hawak ng buhay ng bawat isa sa atin. Amen ba? Meron ako nabasa kanina, sabi doon sa nabasa ko, don't follow the maturity, but follow the right way. Huwag mong sundin ang nakakarami, sundin mo ang tama. Iyan ang nais ng Panginoon. Pag tayo ay nagkakaroon ng pagbabago, huwag ka doon sa sinasabi ng tao na nakakarami at alam mong mali. Doon ka sa tama, na alam mo ito ang gusto ng Diyos para sa iyo. Yun ang nagmamatured. Ang taong nagmamatured, yung mga taong nagbabasa ng Biblia, nalalaman niya ang tama na pamamaraan. Nalalaman niya ang totoo. Pero pag tayo ay nandun sa maling gawain, malabo yun. Kaya may transfiguration para ipakita na kailangan natin ng pagbabago. Kailangan natin iwan ang pangit na buhay na pausad-usad lang, na walang nangyayari. Kailangan mo naman makalipad para malayo ang iyong marating. Kailangan tanggapin mo kung ano ang nangyayari sa iyo. Tanggapin mo kung ano nagaganap sa buhay natin. Huwag ka magreklamo. At kapag tinanggap mo yan, maniwala ka, isang araw, hindi lang ito ang nararating mo, dadalhin ka pa rin sa Diyos sa pinakamagandang estado ng buhay dahil yun ang nais ng Diyos sa atin. Amen po ba? Kaya nga si Jesus, nakaranas din siya ng rejection that time sa kanyang mga kababayan, sa kanyang sariling bayan. Pero hindi siya tumigil. Kaya rejection is not a reason para tumigil ka. Right or left? Right. Hindi dahilan ng rejection para tumigil ka. Pag nakaranas ng rejection, magpasalamat ka sa Diyos. Kahit saan kailagay ng Panginoon, tandaan nyo ito. Hindi ka pwedeng pabayaan ng Diyos mong pinaglilingkuran at tinatawagan. Kaya kapag ka dito sa Hong Kong, nararanasan yung rejection, lalo sa inyong mga amo, sa inyong mga kasama, huwag kang titigil. Hindi dahilan yan para tumigil ka. Magpatuloy ka. Sa pagpapatuloy mo, mararanasan mo kung gaano kabuti ang Diyos para sa iyo. Amen. Tama ba? Pag may ayaw sa iyo, huwag kang masasaktan kasi hindi lahat ayaw sa iyo. Maniwala kayo. Sabi nga, kung nawalan ka ng kaibigan, huwag kang mag-alala. Marami pang kaibigang darating sa iyo. Tama po ba? Kahapon nag-try akong mag-live. Sinubukan ko lang naman. First time ko mag-live kahapon. Kasi pumunta kami doon sa 10,000 Buddhas. Ang sarap din pala ng pakiramdam pag nakakapamasyal ka, Para bagang ang laya-laya mo.
Ang sarap ng pakiramdam ko, wow, mabuti pa si Buddha, walang problema, lahat sila nakaupo. Amen ba? Ngayon sana, may plano ang aking makasama na isasama ko sa, sa Ocean Park. Kaso kumukulog Alam niyo po, nag-try ako mag live kahapon. Sabi ko, try lang. Sabi ko, hindi ko lang kung may manunood o wala. Subok lang. Aba, nagulat ako. Paggising ko ng umaga, 4,000 plus ang nanood. Sabi ko, ay, mayroon pala. Tapos may nangungumusta, Brother Rod, kumusta ka? Nasaan? Kaya pala hindi kita makita, andyan ka pala. Tapos paulit-ulit kong binabanggit. Andito kami sa Hong Kong, sa Shatin, sa 10,000 Buddha's monastery. Tapos may nagtatanong pa rin, Brother, nasaan ka? Sabi ko talaga ito mga taong ito, sinabi mo na ako nasaan ka, tapos magtatanong pa rin, nasaan ka? So sabihin mo sa iyong katabi, kailangan natin ng pagbabago. Gusto niyo bang pagpalain ng Panginoon? Kailangan magbago ang ating face. Magningning ito. Magbago ang ating damit. Maging totoo tayo. Amen ba? Na kapag nakipag-usap ka sa isang tao, huwag ka matatakot ayawan ka niya, basta totoo ka. Aanihin mo naman, gugustuhin ka, di ka naman totoo. Amen ba? Di balik ayawan ka, basta totoo ka sa iyong sarili. Kasi pag totoo ka, mas maraming mga totoong tao ang ibibigay ng Diyos sa iyo. At yun ang masasarap kasama. Na pag binigyan ka ng Diyos ng mga totoong tao, panatag ang loob mo. Amen ba? Kasi pag hindi ka totoo, akala mo ba totoo rin yung nakikipag-usap sa iyo? Malabo yun. Pag hindi ka totoo, kasi anong ginagawa natin, yun ang ginagawa sa iyo. Pero pag totoo ka, bibigyan ka ng Panginoon ng mga totoo din mga kasama mo. Na kung ano ka, yun din sila. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Kaya ang kailangan natin, mag-transform. Iikot at sisigaw, Shider. Tang, tang, tang. Di ba? May tugtog pa yun. Kailangan mawala na yung mga hindi tama talaga, no? Kasi si Jesus, pinakikita dito na talagang kailangan natin yung pagiging o yung pagniningning ng Diyos sa atin. Sabi nga natin kanina, mararanasan lang natin ito kapag tayo nagbabad sa presence ng God. Maging prayerful tayo, nagbabasa ng Bible. Nagbabasa ba kayo ng Bible? Kasi mayroong mga ayaw magbasa ng Bible. Ewan ko bakit ayaw lang magbasa ng Bible, ano? Kahit kayo dumadalo lang sa gawain, magbasa kayo ng Bible. Maging prayerful kayo. At magugulat kayo, isang araw, hindi lang mukha ang babaguhin sa atin, pati buhay mo, babaguhin ng Diyos. Tama po ba? At kapag binago ng Diyos ang buhay mo, pinagpala ka ng Panginoon, marami na magagalit sa iyo. Bakit? Kasi ang dating mo mayabang na. Kasi pag pinapatotoo mo na yung ginagawa ng Diyos sa buhay mo, bawa, nagkaroon ka ng bahay, sasabihin, yabang naman ito. Nagkaroon ka ng magandang asawa, pinapatuto mo, dahil kay El Shaddai, nagkaroon ka ng magandang asawa. Kahit ako ay nalipasan na ng panahon, binigyan pa ako ng Diyos ng pangasawa. Yung hindi naniniwala sa sabihin, yabang mo naman. Pero dapat kayo matuwa kapag may mga taong pinagpapala ang Diyos. Na kapag tumayo at ibinahagi ang biyaya ng Diyos sa kanilang buhay, matuwa kayo. At ipag-pray nyo, Lord, nawa mangyari din sa akin ang nangyari sa Kanya. Amen ba? Hindi yun nakukontrahin nyo pa rin yung patotoo ng mga taong nagpapatotoo tungkol sa biyaya ng Diyos. Huwag natin gagawin yun. Kasi, kaya nga may tumatayo para ipakita sa lahat ng mga nakikinig, buhay
ang Diyos na ating kinikilala. At doon nabuhay ang ministry ni Jesus sa mga himala. Yung mga taong pinagaling, pinagbabawalan na ng Panginoon, huwag yung sabihin kung sino nagpagaling sa inyo. Pero hindi mapigilan yung mga tao. Sinabi pa rin na sila'y pinagaling ni Jesus. Yun ang kailangan ng Panginoon ngayon. Huwag tayong titigil at manahimik. Kapag kayo'y pinagpapala ng Panginoon, ipagsigawan nyo ang biyaya ng Diyos na ginawa sa inyong buhay. Huwag kayong matatakot, huwag kayong mahihiya kasi sa inyong mga pagpapatotoo, maraming tao ang magbabalik loob kay Yahweh El Shaddai. Amen po ba? Amen. Kaya mula ngayon, para tayo ay makaranas ng biyaya ng Diyos, magkaroon tayo ng pagbabagong buhay. Alisin na, sabi nga ng ibang preacher, alisin na yung maskara para makita ang totoo talaga kung ano ka. Kung hindi ka maganda, huwag ka mahiya. Pagagandahin ka ng Panginoon. Amen. Kung hindi ka gwapo, huwag kang mahiya. Pagkakwapuhin ka ng Panginoon. Amen. Kasi si brother nung araw, nugnog din ako. Napakapangit ko nung araw kasi maghapon nasa arawan ako. Nung ako'y pumunta ng Maynila, unti itong pumuti. Kailang pagputi ko, unti-unti, medyo kaba, medyo. Kaya nung medyo pumuputi ako, sabi ko, ay, may pag-asa. Yan, sabi ni Padre Radya. At doon ko natuklasan na ang tubig pala sa Manila, nakakaputi. Ang tubig sa probinsya, nakakaitim. Kaya palang itim-itim ko noon, pati binti ko noon, kumakaliskis pa yan. Oh. Kaya pagka medyo may kaliskis ang binti ko, alam ko na sa probinsya ako. Pag wala na, pag ganun ko wala na, ay nasa Manila ako. Ayan. Kaya masaya sa Manila. Kaya ngayon, pag alis natin dito, nawa wala nang mapagkunwari. Amen ba? Amen. Bago na ang buhay. Amen. At kapag bago na ang buhay, araw-araw may pagpapala. Amen. Okay. So, mayroon lang tayong 2 Tuesdays pa na pagsasama-sama at si Brother Rod uuwi na ng Pilipinas. O, tayong lahat at tayo po ay dumulog sa Panginoon. Hawakan na po ninyo ang inyong mga daldalahan. Everybody close our eyes. Let us put ourselves in the presence of God.
Yes, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Lagi niyo po, Ama, pagpalain ang aking mga kapatid na patuloy na lumalapit sa iyo, ang aking mga kapatid na nagtitiwala sa iyo. Dalangin ko, Ama, silang lahat tapat sa iyo ay pagpalain mo lagi ang buhay. Silang mga naglilingkod sa iyo na may katapatan, pagpalain mo, Lord, ang kanilang buhay. Huwag niyo silang pababayaan, lagi mo silang tulungan sa araw-araw nilang buhay sa bansang ito. Lord, samahan mo lagi sila sa kanilang mga pagtatrabaho, bigyan sila ng kalakasan at katatagan at magandang kalusugan, O God. At dalangin ko, Ama, sa araw na ito na anuman ang kanilang mga kalagayan sa buhay, O Diyos, hayaan niyo po na patuloy kang kumilos, lalo na sa aking mga kapatid na nakakaranas ng pagsubok at problema sa buhay. Tulungan mo silang makalaya. At ang bawat naririto ngayon, anuman ang kanilang mga dalangin, ibigay niyo po ito, Ama, sa kanila. Pagpalain mo ang mga hawak ng kamay na ito, basbasan at daluyan ng iyong kapangyarihan, upang ang mga bagay na ito ay magamit nila sa kapanahunan, upang ang iyong pangalan ay patuloy na maparangalan. At naniniwala kami na silang lahat, dakilang Diyos, ay answered prayer na sa oras na ito. Ingatan mo rin po at pagpalain ang kanilang mga mahal sa buhay. Anuman ang kanilang ginagawa, sila, Panginoon, ay pagpalain samahan. At inaangkin namin ang kanilang ganap na kaligtasan sa pangalan ni Jesus. Banal na Diyos, salamat po at aming ipinapanalangin din sa mga oras na ito ang tagumpay ng anibersaryong magaganap sa Manila this coming 17-18 ng August, Panginoon. Lord, i-bless mo ang gawain na ito at ang lahat ng dadalo sa anibersaryo sa Luneta ay patuloy mo silang paghimalaan. Pagpalain ang aming punong lingkod, samahan lagi siya at bigyan ng kalakasan at magandang kalusugan. At naniniwala kami na sa mga oras na ito ay pinagtagumpay mo na ang anibersaryong magaganap sa Manila. Salamat, Lord, at amin ding inaangkin na sa araw na ito, kaming lahat ay uuwing tagumpay at pinagpala mo ang buhay. Kaya, Ama, sa iyo ang papuri, parangal at pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus. Everybody say, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Salamat sa Diyos, salamat sa inyong lahat, and God bless us all. So give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks to God. Give thanks to God. Manatili po tayong nakatayo at ating dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan.
makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muugkat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pamang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sa ang dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito mga salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang kinin mo na, answered prayer ka na. Kinig mo na. Ang kinig mo na. Ang kinig. Answered prayer ka na. Ang kinig mo na. Ang kinig. Pinagpala ka na. Ang kinig mo na. Ang kinig. Answered prayer ka na. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Shaddai ang ngalan niya. Huwag kang mag-alinlangan, niyang ibibigay niya. Para mo ipahagi sa iba. Ang kinig mo na. Ang kinig mo na. Ang kinig. Ang kinig. Answered prayer.
blessing. See you tomorrow.